maganda yung meron kayong inaantay, parang meron kayong tinitimbang na gusto nyong gawin. Actually, very busy kayo mga kapiksi kasi parang kaya pala yun. Kaya yung iba sa inyo guys, parang kaya sumasakit yung ulo nyo doon sa person nyo kasi meron kayong trabaho tapos parang kayo din yung parang may trabaho na kayo tapos pagdating sa gawaing bahay, ganyan, kayo lang mag-isa. So parang hindi kayo tinutulungan. Parehas kayo na nagtatrabaho, yung iba sa inyo. Pero pagdating sa bahay, parang ikaw lang lahat. So hindi ka tinutulungan ng person mo. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong May 16 to 30 para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ngayong May 16 to 30. So, we have path para sa'yo. We have memory. And we also have release, mga kapiksi. Wow. So, super ganda nitong mga messages na to, guys. Unang-una, we have to release yung control natin sa ating buhay because hindi naman talaga natin yan makokontrol. And let the universe pave its path for you. Kumbaga, yes, gumawa tayo, kumilos tayo ng naaayon sa gusto nating ma-achieve, pero wag nating kontrolin yung resulta, mga kapiksi, and instead, ipagdasal natin na, and magkaroon tayo ng positibong mental diet na lahat ng ginagawa natin dito sa ating 3D, sa ating physical reality is magdadala ng magandang resulta para sa atin, and hayaan natin na si universe yung mag-pave ng path, yung maghanda ng path, ng direksyon, ng daan, no? Hayaan natin na si universe yung gumawa ng daan para dun sa tamang direksyon ng buhay natin. Kumbaga, i-release natin yung control guys, i-let go natin because sabi ko nga, unang-una hindi naman natin makokontrol yan. What we can only do, guys, is yung kumilos, di ba? Kumilos sa ating 3D, sa ating physical reality nang naaayon dun sa desire natin. And then yung resulta, si universe na yung bahala na magmo-move ng mga tao, bagay, sitwasyon na magsusupport dun sa action na ginagawa mo sa iyong 3D, sa iyong physical reality. Okay? Pero syempre, guys, importante yung spiritual connection natin, no? Yung pagdadasal, and then yung pagkakaroon ng positibong mental diet. Every time na nagpa-positive mental diet tayo, sinesend out natin yan kay universe, and si universe, parang receiver yan eh. Kung ano yung tinatransmit mo sa kanya, tinatanggap lang niya yun ang tinatanggap, and then parang order yun, no? Parang order. Siya na yung bahala na mag-asikaso nun para sa inyo. So, yun yung ibig sabihin ng release, no? I-release mo sa kanya. Excuse me. I-release mo sa kanya kung ano yung order mo, and siya nang bahalang maggawa nun para sa inyo. Alright? And then we have memories, mga kapiksi. So, magtanim tayo guys sa mga magagandang alaala, no? Habang tayo nabubuhay pa, habang kasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kapiksi. Because we'll never know kung kailan tayo may hiwalay sa piling nila. We have to accept na lahat may separation, guys, no? Lahat may cycle, lahat may expiration. Kumbaga, even yung buhay natin, may cycle siya, meron siya expiration, no? Pero hindi natin alam kung kailan. So, ang tanging maiiwan lang natin is memories. Either mauna yung mga mahal natin or tayo yung mauna sa kanila.
guys. Kaya importante na magtanim tayo ng mga magagandang memories together with our loved ones, mga kapiksi. Kasi kahit sino yung maiwan, 'di ba? Kung sila man yung maiwan or tayo man yung maiwan, at least meron tayong mga magagandang alaala na babalik-balikan, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong May 16 to 30. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan mga kapiksi. And ngayong May, meron tayong promo guys, pwede kayo mamili kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 30 yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Sagittarius guys, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Meron din dito another presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart. For some of you, maaring you may be dealing with the fire sign. Ito yung negative and positive guys. Unahin natin yung negative na kasi for some of you, medyo sumasakit yung ulo nyo sa relationship guys. If meron kayong partner or specific first person, nakikita natin na sumasakit yung ulo nyo dito. This is mainly because of a third party issue mga kapiksi or third party situation. So third party, not necessarily kabit mga kapiksi. No? Pag sinabing third party, pwede rin any external party, no, na pwedeng maka-influence sa love life nyo, pwedeng barkada, pwedeng bisyo, inom, trabaho, in-laws, ganyan. Basta third party na pwedeng or external party na pwedeng mag-influence sa love life nyo. And in your case guys, yung third party na nakikita natin dito, pwedeng barkada, pwedeng trabaho din mga kapiksi. Kasi for some of you, parang sumasakit yung ulo nyo dun sa person nyo kasi yung person nyo parang, let's say for example, pagkatapos ng trabaho, imbis na umuwi, umiinom pa kasama ng mga barkada, mahilig mag-happy-happy, so medyo sumasakit yung ulo nyo sa ganun. And sometimes, pwedeng yung mga kainuman niya is yung mga co-workers din niya. So, madalas naman ganun guys, diba? Kasi syempre, pagkatapos nila magtrabaho, para ma-distress, nag-aayaan sila minsan na lumabas, uminom, ganyan. So, wala namang masama doon guys kung minsan-minsan lang. Pero pag madalas, parang medyo, yun na yung medyo nakakasakit ng ulo. So, yung sa inyo guys, parang medyo madalas, no? So, pagka ganun guys, pasensya lang kayo, sorry, pag nahihikab ako kasi nakatutok sa akin yung electric fan gawa ng mainit ngayon, diba? Yun nga lang yung epekto nun, yung mata ko nagluluha, nahihikab. Kaya parang yung iba feeling nila inaantok ako. Pero hindi ako inaantok guys, nahihikab lang talaga ako. So, anyway, so yun yung nakita natin na parang yung person nyo mahilig magbarkada, mag-inom, ganyan. So medyo sumasakit yung ulo nyo dyan. Pero ang nakita naman natin dito guys is parang sa kabila ng pagmumukmuk nyo, binubuhos nyo na lang yung attention nyo dun sa sarili nyo mga kapiksi. So wag nyo paikutin yung buhay nyo dun sa person nyo guys, no? Do things that you love to do. Libangin mo din yung sarili mo. Kung siya naglilibang, ikaw din maglibang mga kapiksi.
kapiksi. Okay? Maglibang ka na hindi siya kasama. Total, naglilibang din siya na hindi kakasama. I mean, kailangan meron kayong own spaces. Bigyan mo siya ng own space niya. Ikaw din, meron kang own space mo. So, yun yung nakikita natin for some of you. Ito kasing person nyo, guys, parang medyo may pagka-immature ito. Pero ikaw, guys, parang feeling mo, ito yung nakikita, ito yung sinasabi natin na control, no? Let go of control, guys. Release of control. Kasi for some of you, parang you're trying to control the situation. Pero the more na pinagsasabihan nyo yung person nyo, the more na parang, hindi naman sa rebelde, pero the more na parang nananadya. Ayaw mo ako mag-inom, o sige, lalo ako mag-iinom. Parang ganun, mga kapiksi. So, parang you're dealing with parang a baby and a very immature person, guys. So, this is more on relationship energy yung nakikita natin, guys. For some of you guys, sa larangan ng trabaho, nakita natin na very successful naman. Stable actually. Very smooth lang yung inyong kaperahan, yung inyong... So, ibig sabihin nito, meron kang source of income, meron kang pinagkakakitaan na sakto-sakto lang, guys. Kumbaga, hindi naman siya labis-labis, pero alam mo na may dadating at dadating na pera sa inyo, mga kapiksi. So, you're trying to manifest a very stable relationship. Gusto mo na maging stable yung relasyon mo with this partner or specific person. Stable naman siya, pero yun nga lang, ayan o, sumasakit yung ulo mo sa kanya. So, kailangan lang dito ng pag-uusap, guys, no? Kumbaga parang, sige, mag-inom ka, pero once a week lang, ganyan. Kasi yun sa kanya, parang, tila araw-araw or something. Kaya medyo sumasakit din talaga yung ulo nyo. O kaya naman, ganyan. Alright? So, pag-usapan nyo na lang, mga kapiksi. Maganda yung, meron kayong inaantay, parang meron kayong tinitimbang na gusto nyong gawin. Actually, very busy kayo, mga kapiksi, kasi parang, kaya pala yun. Kaya, yung iba sa nyo, guys, parang kaya sumasakit yung ulo nyo doon sa person nyo, kasi, meron kayong trabaho, tapos parang kayo din yung, parang may trabaho na kayo, tapos pagdating sa gawaing bahay, ganyan, kayo lang mag-isa. So, parang hindi kayo tinutulungan. Parehas kayo na nagtatrabaho, yung iba sa nyo. Pero, pagdating sa bahay, parang ikaw lang lahat. So, hindi ka tinutulungan ng person mo. Yung person mo parang puro saya lang siya. Kaya, yun yung isa pa na parang kinakasama ng loob mo na dapat patas kayo, pero parang hindi nagiging patas, mga kapiksi. Kaya parang mas lalong sumasakit yung ulo mo kasi parang feeling mo unfair na siya puro sarap, tapos ikaw puro hirap, parang gano'n. Okay, so again, guys, pag-usapan nyo na lang, pero nakikita naman natin dito na yung feeling sa isa't isa nandun. Mahal nyo yung isa't isa, mahal ka ng person mo, mahal mo siya, pero may mga nagpapasakit ng ulo na mariresolve naman sa usapan. Yung nyo, guys, yung kaperahan nyo, parang gumaganda yung status, no? Dahil sa hard work nyo yan, mga kapiksi. Okay, so kapag ganun talaga, guys, kapag hard workers, masasipag yan, mga pinagpapala talaga yan. So, no-brainer yan, mga kapiksi. Talagang medyo may kita mo na, mapapansin mo na gumaganda yung status mo pagdating sa kaperahan. So, i-mind mo na yan, mga kapiksi. Stable na income, stable na trabaho, ganyan, para talagang ma-experience nyo siya sa inyong physical reality. Sa relationship naman, guys, kung nakaka-resonate kayo dito sa ganitong klase ng sitwasyon, pakinggan nyo, guys, yung pampawala ng balakid subliminal. Kasi yung pampawala balakid na yun, lahat na ng balakid, mga bisyo, barkada, inom, ganyan, mga kabit, mistress, kasama yan dun sa mga affirmations na yan. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, no? Pakinggan nyo para talagang makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.